Labis naman ang dalamhati ng mga kaanak at kaibigan ng Pilipinong ni-lethal injection sa Japan o sa China. At live mula po sa Bataan, saksi si Victoria Tulad. Victoria? Nagduluksa ang mga kababayan ng Pilipino na ni-lethal injection sa China. Hanggang sa ngayon, hindi raw sila makapaniwala sa sinapit nito. Kasunod ang anunsyo ni Vice President Jejomar Binay, tuluyang gumuho ang pag-asa ng mga taga-Bataan na maisasalba pa ang buhay ng kababayan nilang nasa death row sa China. Pagkatapos nito, nanguna ang mismong pari ng kanilang parokya sa pagdarasal. Alam nating tapos na ang hatol kaninang after lunch, kaya ito'y panalangin para sa kaluluwa at sa pamilya. Pinakamasakit ito sa mga mahal sa buhay ng 35 anyos na Pilipinong ni-lethal injection. Kahit naman sino, kabag-anak natural. Hindi parehas ang gobyerno ng sa ibang bansa at saka sa atin kasi yung sa atin, pag nakagawa ng kasalanan sa kanila, napaparusahan ng napakabigat na parusa, kamatayan. Mantalan dito, marami naman tayo nababalitaan ng mga taga-ibang bansa, nakakagawa din naman ng kasalanan pero wala naman tayong batas na pinairal na ganyan. Ang maraming nakakakilala sa kanya, nagulat sa sinapit ng kababayan na inilarawan nilang mabait, relihiyoso at matulungin. Naranasan ko yung sinama niya ako sa Maynila. Wala po, sa kawalan po namin noon, wala pa kami sapat na pera para makapagpatingin. Nasama po ako sa kanya noon. Madami po kami noon, kung ilang barangay na siyang kasama namin. Pinatingnan po niya kami sa Maynila noon. Wala pong Pag sa gabi, nagsasariwa kami, namimili kami ng isda, nagdumadal siya makapagduruan niya. Masaya siyang kasama. Mabuting bata yan. Nag-i-skip pa dito yun eh. Chairman. Hindi ko akalain na mabisa ganun. Sasangkot sa siga pa eh. Napasama siya nang lapon. Ang inaalala pa rin ng mga kaanak ng Pilipino ay kung paano sasabihin ang nangyari sa ina nito na may sakit. Baka raw kasi makasama pa ito sa kanyang kalusugan. Igan bagamat sinabi ng DFA na ayaw ipakremate ang labi ng Pilipino ng kanyang mga kaanak na nagpunta sa China. Mayroon din nagsabi na lokal na opisyal na kalapit ng pamilya dito na pinag-aaralan na rin ang cremation pagdating ng Pilipinas. Yan ay para maibsan ang sakit na maidudulot sa ina kung makita nito ang kabaong ng kanyang anak. At live mula rito sa Bataan, ako si Victoria Tulad ang inyong saksi. Umaasa naman ang Department of Foreign Affairs na sana'y huling kaso na ito ng pagpataw ng parusang kamatayan sa Pilipino sa China. Saksi si Lala Roque. Halos kasabay ng paglilethal injection sa kababayan natin sa China, taimtim siyang ipinagdasal ng mga taga-Department of Foreign Affairs. We offer this mass for the special intentions of the Filipino scheduled to be executed in Guangxi, as well as for the intentions of his family. Ayon sa DFA, meron silang binabantayan na 208 drug-related cases sa Macau, Hong Kong at sa China. Sa ngayon, walang Pilipino ang nasa death row at umaasa silang ito na ang huling kaso ng pagbitay sa ating kababayan. Pero ang pamilya ni Sally Ordinario Villanueva na na-lethal injection din sa China nitong Marso para sa kasong drug trafficking. Hindi maiwasang malungkot na naulit ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay sa iba. Kumilos ng maaga, hindi na kailangan last minute bago sila kumilos. Kasi kung last minute talagang pagkilos nila, talagang hindi nila matutulungan talaga yung mga nasa bingit ng kamatayan. Sa buong mundo, batay sa datos ng PIDEA hanggang nitong Mayo, nasa halos 700 na mga Pilipinong naaresto dahil sa drug trafficking. Kaya naman ang palasyo kasabay ng pagpapaabot ng pakikiramay sa pinakahuling Pilipinong pinatawan ng parusang kamatayan sa China. May paalala rin sa iba pang Pilipino na nasa abroad. We are extending our sincere condolences to them. We've always been telling the public and those who are traveling to work abroad not to be used as drug mules. Ako si Lala Roque ang inyo, saksi! Kinondena naman ng mga militante sa Maynilang umano'y kabagalan ng gobyerno sa pagtulong sa Pilipinong binitay sa China. Ilulunsad daw nila ang Zero Remittance Day sa December 18, kasabay ng International Migrants Day. Saksi si Cesar Apolinario. Ang ikatlong araw ng kilos protesta ng mga militante sa Maynila inialay para sa kababayan natin sa China na convicted sa kasong drug trafficking. Nagkaroon din ng misa bago ang nakatakdang schedule ng bitay.
kasayahan araw-araw. Pero maya-maya lang, Ang ating kababayan na nasa bansang China ay patay na. sinisi ng mga militante ang umano'y kabagalan ng gobyerno para maisalba ang ating kababayan. Bilang pagkondena, sinunog nila ang eroplanong gawa sa papel na may litrato ng Pangulo bilang pagtutol sa labor export policy umano ng gobyerno. Nakakalungkot mang isipin na parang tinatrato ng gobyerno na patingi-tingi ang kanyang pagresponde dito sa mga nahatulan ng kamatayan. Nakakalungkot, alam na nila yan since 2010. Ilulunsad din daw nila ang Zero Remittance Day sa Disyembre 18 kasabay ng International Migrants Day. Panawagan nila sa lahat ng OFW, huwag magpadala ng pera sa araw na ito para maiparamdam sa gobyerno ang kahalagahan ng mga OFW sa ating ekonomiya. Save the lives of OFWs in death row! Save the lives of OFWs in death row! Sa isang protesta rin sa harap naman ng konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong, ipinaalala ng mga OFW roon ang tungkulin ng gobyerno na tulungan din ang mga mamamayan nitong nasa ibang bansa. Alam namin na sila ay napwersa lamang para tanggapin ang ganoong trabaho dahil na rin sa kahirapan sa Pilipinas. Cesar Apolinario ang inyong saksi. Sa Sports Saksi, itatangkaing akyatin ng veteranong mountain climber na si Romy Garduse, ang pinakamataas sa bundok sa Antarctica. Kapag nagtagumpay, siya magiging kauna-unahang Pilipinong nakakumpleto sa tinaguriang 7 Summits of the World. Saksi si Mark Zambrano. Tagumpay para sa Pilipinas nang naibagayway ni Romy Garduse noong 2006 ang watawat ng ating bansa sa tuktok ng Mount Everest, ang highest peak sa buong mundo. 5 taon matapos niyan, narating naman niya ang Carstensz Pyramid sa Indonesia, ang pinakamataas sa bundok sa Oceania. Ang mga ito, dalawa lang sa mga pinakamatataas sa bundok sa 7 kontinente sa buong mundo, ang tinaguriang 7 Summits. Naakit na rin niya ang highest peak sa kontinente ng Africa, South America, Europe at North America. Ang natitira na lang, ang Vinson Massif. May taas na 16,067 feet. Ang Vinson Massif ang pinakamataas sa bundok sa Antarctica. Ngayong Disyembre na yan tatangkaing maabot ni Romy sa pinamagatang 7 para sa Pilipino, the 7 Summits Expedition. At pag nagtagumpay, siya ang magiging kauna-unahang Pilipino na matatapos ang 7 Summits. Ang inaalala ngayon ni Romy, ang sub-zero temperature sa Vinson Massif. Ang training sa mga gatong bundok, unless you can simulate it 100%, which I can't kasi nasa Pilipinas ako, unless na lumabas ako ng bansa, ang silbi lang ng training dito is to reduce your suffering. Definitely 100% you will suffer. Ito yung pinakamalamig, from day 1 to day end, minus 30, minus 40, kung minalas-malas tayo may bagyo, minus 50 degrees Celsius pwedeng umabot. Kailangan mo ng tamang gearing. 10 taon ang ginugol ni Romy Garduse sa kanyang misyong akitin ang 7 highest summits sa mundo. At ngayon muli niyang pagkukunan ng lakas ang suporta ng bawat Pilipinong naniniwala sa kanyang kakayahang makumpleto ang makasaysayang expedition na ito. Kaya ang tanging hiling ni Romy, we'll need your prayer for luck and prayer for safety. eksklusibong masusundan ng 7 para sa Pilipino, the 7 Summits Expedition dito sa GMA at GMA News TV. Ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Oral argument sa Korte Suprema sumento sa umano'y pagmamadali ng DOJ Comelec Joint Panel na kasuhan si dating Pangulong Gloria Arroyo. Mga personalidad at programa ng GMA7 at GMA News TV umani ng parangal sa 2011 Anak TV Seal Awards. Pagtalo ng pagbaligtad at paglambitin sa ere, tampok sa pinakabagong klase ng yoga sa Pilipinas. At sa showbiz saksi, Sam Pinto, sexing-sexy sa cover ng isang men's magazine. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayong magiging saksi!